Makibahagi sa misyon ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 14 to 22, and I read it for you. Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a report about him spread through all the surrounding country. He began to teach in their synagogues and was praised by everyone. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovery of sight to the blind, and let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, "Today the scripture has been fulfilled in your hearing." All spoke well of him, and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They said, "Is not this Joseph's son?" Ngayon pong nagsimula tayo ng bagong taon, taong 2026, may bagong misyon po tayo. Tayo po ay makikibahagi sa misyon ni Jesus. Ang ating pong binasang ebanghelyo ngayong araw na ito ay parang manifesto ng ating Panginoong Jesus sa pagsisimula ng kanyang pagmimisyon. Ang pagmimisyon ng pagpapalaya para sa mga nakabilanggo, sa mga inaalipin, ang misyon ng paghilom, paggaling ng mga may sakit, ang pagdadala ng mabuting balita sa mga hindi pa nakaririnig, sa mga taong nangangailangan nito. Napakagandang misyon. Ngayong nagsisimula tayo sa bagong taon, tanungin natin ang ating sarili. Ano kayang misyon ang nais ibigay sa atin ng Panginoon? O tanungin din natin ang ating sarili, nakahanda ba ako sa misyon na ibinibigay sa akin ng Panginoon? Panibagong taon, panibagong misyon, pagpapatuloy ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating salita, sa ating mga gawa, at sa kung papaano tayo nakikisalamuha sa ating kapwa. Tingnan natin baka ang ating misyon ay sa loob ng pamilya, bilang isang nanay, bilang isang tatay, o ang misyon natin ay sa loob ng pook kung saan tayo nagtatrabaho, bilang isang manager, bilang staff, o kung ano man ang iyong posisyon sa loob ng iyong trabaho, maaari mong dalhin si Jesus sa loob ng iyong trabaho at maipakilala sa iyong mga kasamang manggagawa. O ang iyong misyon ay sa loob ng eskwelahan, ikaw ay estudyante. Paano mo maipapahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsaksi bilang isang mag-aaral? Sa pagsusulit ba yan? Sa pagiging masipag ba yan? Maipapakita mo ba na ikaw ay tagasunod ni Kristo sa loob ng eskwelahan? Saan man tayo pupunta, saan man tayo mamamalagi ngayong taong 2026, pinapaalalahanan tayo sa misyon na iniaatang sa atin ni Jesus. Huwag sana tayong magpakabisi sa ibang bagay. Huwag sana nating kalimutan si Jesus ngayong taong ito. Bagkus, makibahagi tayo sa Kanya. At ang dasal natin ay katulad kung papaanong ginabayan ng Espiritu Santo si Jesus, ganon din sana tayo. Palagi nating hingin ang paggabay ng banal na Espiritu saan man tayo paparoon at kung ano man ang ating gagawin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, palagi niyo pong ipadala ang banal na Espiritu sa amin upang magkaroon kami palagi ng inspirasyon at motibasyon sa paggawa ng aming misyon
ngayong 2026. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.